Muli na namang itinaboy ng Chinese Coast Guard sa pamagitan ng water cannon ang mga Pilipinong mangingisda sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Isang mangingisdang nasaktan. Nababahala ng Armed Forces of the Philippines sa mabilis na reclamation na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Oras na maging operational ang mga pasilidad ng China, pangamba ng isang eksperto, posibleng makontrol nila ang pandaigdigang kalakalan, lalo't maraming barko ang dumaraan sa karagatang ito. May report si Ivan Mayrina. Bakas pa rin ang takot sa mga mangingisdang taga-Infanta, Pangasinan matapos silang itaboy ng Chinese Coast Guard sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc, na isa sa mga pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea. Mahigit 20 fishing vessels daw ng Pilipinas at Vietnam ang nasa lugar noon. Hihimpil daw sana sila para makaiwas sa malalaking alon, pero mas matindi pa pala ang kanilang hinarap. Water cannon ang kanilang inabot mula sa Chinese Coast Guard. No fishing, go far in you, sabi po sa amin. Ilang beses itong ganon, kami po, nagbubunot na po kami ng angkla namin, o inisprehan na po kami. Ayon sa isang kapitan ng bangka, mahigit kalahating oras silang binomba ng tubig. Isa sa mga kasamahan nilang taga Zambales pa raw ang nasaktan dahil malapit siya sa barko ng Chinese Coast Guard. Yung isang kasamahan namin doon, yun ang binanatan talaga. Kawawa, yung isa mayroong tumalsik. Yung natawa na kami, umalis na lang kami. Taong 2012 na magsimula raw ang kalbaryo ng mga mangingisda, kasunod ng standoff ng Pilipinas at China sa Panatag Shoal. Mula noon, patago ng nangingisda mga taga Zambales sa bahagi ito ng dagat. Enero nung nakaraang taon, nakatikim rin ng water cannon ng ilan nating kababayang mangingisda. Sa mga pagkakataong tulad nito, wala raw silang mahinga ng tulong sa laot. Wala naman doon mga kasuldan, dito sila sa 80 milyahe lang eh. Nakahanda naman daw ang Armed Forces of the Philippines na i-escort ang mga mangingisdang Pilipino. Pero ang Philippine Coast Guard daw ang dapat manguna rito. And we're just on standby if they will tell us to deploy or... Pero for now, wala pa namang such orders. Hindi naman natin pwedeng sabihin na wag silang mangisda, so tuloy-tuloy pa rin naman. Sabi ng AFP, may malaking epekto sa freedom of navigation ang ginagawa ng China. Posibleng tumindi raw ang tensyon kapag nakumpleto ang reclamation sa Mischief Reef na 23 nautical miles lang ang layo sa Ayungin Shoal. Ang nakababahala daw, mabilis ang construction na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Batay sa mga ipinakitang latest satellite images ng AFP, makikita ang malaking pagbabago sa Calderon o Quarteron Reef. Sa Johnson Reef na may mga istruktura na ngayong sinlaki na raw ng SM Mall of Asia. At sa agitingan ng Fiery Cross Reef na parang Subic base na raw at pwedeng gawing base militar. We are really amazed at the pace that China is reclaiming the area. We feel ourselves in a very difficult situation. Ayon sa isang eksperto, kayang-kayang makontrol ng China ang lahat ng dumadaan sa West Philippine Sea oras na maging operational ang kanilang pasilidad. That capability will be there na, and it will be present continuously 24 hours a day, 7 days a week. So there will always be that, in a way, there's always that threat. Marami sa mga barkong nagdadala ng mga kalakal sa iba't ibang bansa dumaraan sa West Philippine Sea. Kabilang na dyan ang mga barko ng langis. If there is any problem with shipping, or if China believes that it is necessary for it to control the shipping in a certain way, they will have the ability to do so at any time. Nang tanungin ng AFP kung anong gagawin nito pag umabot sa puntong hindi na makakapasok ang mga barko ng Pilipinas sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. I think we just have to show the flag. We will have to do what we have to do. Patuloy na naninindigan ngayon ang ating gobyerno na dapat sundin pa rin ang diplomasya sa pagresolba ng issue sa teritoryo. Kung si Senador Chis Escudero ang tatanungin, dapat na raw pulungin ng National Security Council, ang advisory body ng Pangulo kaugnay ng koordinasyon at paglalatag ng mga planong may kinalaman sa pambansang seguridad. Hindi raw dapat isuko ng Pilipinas ang karapatan at soberenya nito. Muli na maiginit ng China na sakop ng kanilang soberenya ang ginagawa nila sa West Philippine Sea. Isinusulong raw nila ang pagresolba sa issue sa pamagitan ng diplomatic dialogue. Pero determinado raw silang ipaglaban ang kanilang soberenya at maritime rights. Hindi raw patas sasabihan sila na isuko ang kanilang karapatan. Ivan Mayrina, GMA News.